May mga taong dadaan sa buhay natin na mag-iiwan ng marka sa atin. May mga taong akala natin ay dadaan lang at hindi pang matagalan. Pero sa isang iglap ay magiging malaking bahagi na pala sila ng iyong buhay. Ikaw, kapuso, sino ba ang isang taong nag-iwan ng kakaibang marka sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Aiza, 40 years old at gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang nangyari nitong nakarang buwan lamang. Kasama ko sa kwentong ito ang dalawa kong kaibigan at kapitbahay. Sina Harleen, 45 years old at ang pinakabata sa amin na si Lilet, 35 years old. 5 taon ko na silang kakilala at kaklose. Silang nakakasama ko sa araw-araw dahil pare-parehas kaming naka-work from home. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming mga relasyon, pagkakaibigan at kamatayan. Ang aming 55 anyos na street sweeper sa aming barangay ay namatay nitong nakaraang buwan lamang. Itago na lang natin siya sa pangalang Danoy. Kaming 3 magkakaibigan ang nakasama niya ng matagal. Si Mang Danoy ang unang taong lumapit sa amin sa unang araw ng paglipat namin sa aming barangay. Si Mang Danoy ang nakatulong sa amin sa maraming personal na bagay. Malaki ang naging epekto niya sa buhay namin at handa kaming ibahagi yon sa inyo. Nagulat na lamang kami nang mabalitaan naming pumanaw na siya dahil sa bangungot. Nakita pa namin siya noong gabi bago siya binawian ng buhay. Magkakasama kaming magkakaibigan noon na nakatambay sa mini grocery sa aming barangay. Sakto namang napadaan si Mang Danoy at halatang kakatapos lamang niya sa pagwawalis ng kanto. Napatingin siya sa aming direksyon at siya pa mismo ang unang kumaway at ngumiti sa amin. Hindi namin inakalang yun na pala ang huling beses na makikita namin ang mukha niya. Walang pamilyang malapit noon kay Mang Danoy. Kaya pinakiusapan kami ng aming kapitan sa barangay na kung pwedeng tumulong kami sa burol hanggang libing dahil kami ang kilala nila na napalapit kay Mang Danoy. Nalaman namin na panay pala ang pagbibida sa amin ni Mang Danoy sa barangay hall dahil kami raw yung madalas niyang nakakausap at nakakapag-abot daw kami ng tulong sa kanya. Hindi na kami nakahindi pa sa pagtulong sa huling pagkakataon kay Mang Danoy. Kami na noon ang umasikaso ng lahat ng kailangan niya para sa pagtawid niya sa kabilang buhay, Papa Dudut. Aiza, anong oras tayo pupunta sa punerarya? 4:00 na lang siguro. Ano sa tingin mo, Lilet? Hindi naman tatakbo si Mang Danoy. Kahit 5:00 na lang para makapagplano na rin tayo sa gagawin sa burol. Harleen, ikaw na magluluto ng sopas mula first day hanggang last night ha. Magpapasopas tayo? Siyempre, lamay yun. Hahanapin talaga ang sopas. Sa last night na lang kaya? Candy, biskwit, kape na lang muna para makatipid. Ako nang bibili para makapili ng mura. May budget naman daw sa barangay. Huwag nating tipirin. Huli na nga ni Mang Danoy eh. Di ba, Aiza? Go ako sa sinabi ni Lilet. Huling beses na rin namang tatanggap ng bisita sa mundo si Mang Danoy. Bonggahan na natin. Saka para marami na rin ang makiramay. Mas maraming abuloy. Makakabili tayo ng mas maayos na paglilibingan para sa kanya. Paano kung may sobra sa abuloy? Saan mapupunta wala naman siyang pamilya? I-donate na lang natin sa charity? Bahala na, basta ibigay natin yung best sa lamay hanggang libing. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Mang Danoy.
Nabigla ako. Wala naman tayong alam na sakit niya. Mas madalas pa nga akong atakihin ng rayuma at sakit sa likuran kaysa sa kanya eh. Ang lakas pa niya dati. Mas malakas pa kaysa sa ating tatlo. Iba talaga pag tinira ka ng bangungot, no? Ganun talaga. Pag oras mo na, oras mo na. O so okay na tayo na sopas with pandesal sa lamay ha? Oh, ba't biglang nadagdagan ng pandesal? May budget naman daw eh. Tsaka walang pamilya nga asa sa abuloy. Okay na yun. Ako na lang yung magbabantay sa pandesal para hindi makaulit yung mga masisiba sa barangay. Baka mamaya iuwi pa nila tapos ialmusal nila kinabukasan. Ikaw ang magbantay sa pagkain. Ako na bahala sa isusuot niya. Harleen, di ba may di nagamit na barong at slacks yung kumag mong asawa? Yun nga yung plano kong ipasuot kay Mang Danoy. Sayang naman na nakatambak lang sa cabinet ko. Magkasukat pa sila ng ex mo? Mukha naman. Kasi yung mga nadala kong damit ng ex ko, binigay ko na dati kay Mang Danoy. Nagkasya naman lahat. Kung sakali mang hindi kasya sa kanya yung barong, pwede kong gupitin sa likuran. Nakahiga naman siya hindi na mahahalata. Ako na bahala para sa libingan niya. Pati lapida, may kakilala na ako. Ilang araw ba ang lamay? 5 siguro? Okay na yon, makakaipon na rin ng abuloy. Di pa rin talaga ako makapaniwalang wala na si Mang Danoy. Oo nga. Di na natin maririnig yung mga sipol niya habang nagwawalis. Minsan sinasabayan pa ng sayaw. Nakakapanibago na di na natin maririnig yung kaluskus ng walis niya. Hindi ko makakalimutan yung unang beses ko siyang nakita at nakilala. Hindi ko alam kung naaalala pa niya. Pero ang laking bagay na kinausap niya ako nung unang araw ng paglipat ko rito sa barangay natin. Unang nagkwento si Harleen tungkol sa unang beses na nakilala niya si Mang Danoy 5 taon na ang nakakalipas. Lumipat si Harleen sa aming barangay kasama ang kanyang ex-husband na si Roy. Kaedad din niya. Wala silang naging anak dahil ayaw ni Harleen kahit gusto sana ni Roy. Mahigit 15 years na silang magkasama, magkahiwalay sila papadudot. Hindi biglaan ang naganap na hiwalayan. Nagsanga-sanga ang problema nilang mag-asawa sa huling 3 taon ng relasyon nila. Tinabad na silang ayusin ang issues nila na naging dahilan ng hiwalayan nila. Sa huling buwan nilang magkasama ay nag-decide silang lumipat na ng bahay dahil marami ng masasakit na alaala ang bahay na tinirhan nila sa mahabang panahon. Wala silang nabaong magandang alaala kundi puro sakit lamang. Inakala nilang makakatulong ang paglipat nila para makapagsimulang muli pero yun na pala ang simula ng katapusan ng kanilang relasyon. Nasaksihan ni Mang Danoy ang sigawan sa bahay ni na Harleen. Pauwi na raw noon si Mang Danoy nang mapadaan siya sa bahay ni na Harleen. Hindi pa sila noon magkakilala pero naramdaman ni Mang Danoy na kailangan siya ni Harleen. Nakatayo lamang sa gilid ng bahay si Mang Danoy habang hinihintay na matapos ang away ng mag-asawang Harleen at Roy. Makalipas nga ang ilang saglit ay narinig na lamang ni Mang Danoy ang pabalibag na pagbukas ng pintuan. Nakita niyang nagmamadaling lumabas si Roy habang pahabol naman si Harleen. Nasaktuhan pang may dumaang taxi at pinara agad yon ni Roy. Hindi na nakahabol pa si Harleen. Napaupo na lamang siya sa gilid ng kalsada habang pinagmamasdan ng taxi na sinakyan ni Roy. Nagalangan si Mang Danoy na lapitan si Harleen dahil hindi naman sila magkakilala. Pero ramdam ni Mang Danoy na kailangan ni Harleen ng makakasama. Kaya siya na mismo ang nagkusang lumapit papadudot. Napansin ni Harleen ang paglapit sa kanya ni Mang Danoy. Hinayaan lamang niyang makalapit si Mang Danoy dahil wala na siyang lakas para mangtaboy ng tao. Inayos lang ni Harleen ang kanyang itsura at pinahid ang kanyang palad sa kanyang basang pisngi dahil sa matagal na pag-iyak papadudot.
Mawalang galang na po, ma'am. Harleen. Harleen ang pangalan ko. Ako po si Danoy. Street sweeper po dito sa barangay. Kayo po ba yung bagong lipat? Sa ngayon, ako na lang yung bagong lipat. Yung kasama ko, ayun, sumakay ng taxi. Iniwan na ako. Asawa nyo? Ex na. Baka naman nagpalamig lang. Minsan kailangan din namin mga lalaki yun. Yung mapag-isa, lalo kapag masyadong mainit na yung away. Hindi na siya babalik, ramdam ko. Hindi nyo na ba maaayos ang problema nyo? Mahigit 15 years na kami, Mang Danoy. Tama na siguro yun. Di ba sa pagsasama ng asawa, yung mas matagal, mas maganda, mas masaya? Mukha po ba kaming masaya? Sorry. Sorry din po, nabigla lang. Tanggap ko na kasi na hanggang dito na lang kami. Ewan ko ba kung bakit pinilit pa namin? Lumipat pa kami rito para makapagsimula, pero wala rin pala. Maiiwan din pala akong mag-isa. Kung hindi mo naman mamasamain, ano ba yung problema nyo mag-asawa? Masyado ko raw siyang kinokontrol. Paano hindi ko siya kukontrolin? Nag-aalala lang ako sa mga desisyon niya sa buhay. Pakiramdam mo ba walang pupuntahan yung mga plano niya? Marami na siyang planong walang pinuntahan. Hinayaan ko siyang magdesisyon nung una para sa amin. Para di naman masaktan yung pagkalalaki niya. Pero nadadama yung kabuhayan namin eh. Pati ako nauubos na yung ipon ko nung dalaga pa lang ako dahil sa mga plano niya. Ayoko nang isa-isahin pero ang dami na niyang palpak. At nung ikaw na nagdesisyon para sa inyo, anong nangyari? Kinasama ng loob niya. Di ko alam kung bakit niya minasama naging maayos naman ang buhay namin. Naibalik ko yung ipon namin at may sobra pa nga. Oo, at minsan aminado ako na sumusobra na ako sa pagharang sa mga gusto niyang gawin sa buhay namin. Pero iniisip ko lang yung kapakanan namin. Natakot akong mawala ulit yung pinaghirapan namin dahil sa palpak na desisyon niya. 40 na kami pareho. Hindi na kami mga bata. Ayokong umabot kami sa retirement age namin na wala kahit piso sa bulsa. Sana man lang naisip niya yun kesa yung pride niya. Ano pong nakakatawa? Seryoso ko. Alam ko namang seryoso ka. Naalala ko lang kasi yung asawa ko sa'yo. Bakit? Kinontrol din ba kayo? Tinapakan ng ego ninyo? Kinokontrol, oo. Tinapakan ng ego? Hindi ko naman naramdaman yun. Mabuti pa kayo. Kaya maniwala ka sana kung sasabihin ko sa'yo naiintindihan kita. Salamat po. Ang swerte ng asawa ninyo. Hinayaan ko siyang kontrolin ako kasi alam kong kailangan niya. Kahit lagi na ako tinutokso at pinagsasabihan ng mga tao sa paligid ko na sobra na yung ginagawa niya. Hindi niyo sila pinakinggan? Hindi naman kailangan. Ang mahalaga, kilala ko ang asawa ko at ang kailangan niya. Pero bakit nga kayo pumayag na kontrolin kayo? Maagang namatay yung tatay ng asawa ko. Siya yung panganay sa 5 magkakapatid. Yung nanay niya, pinabayaan sila at nalulung sa alak dahil sa depresyon. Ang asawa ko ang tumayong nanay at tatay para sa kanila. Pakiramdam niya, nakasalalay na ang buhay ng pamilya niya sa kanya. Kaya lagi siya natatakot na pag nagpabaya siya, masisira ang pamilya niya. Kaya pakiramdam niya, kailangan niya ikontrol lahat-lahat. Masiguro lang na magiging maayos sila. Controlling ako. Pero alam kong hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Hindi na ganyan ang pagproseso ng isipan niya pagdating dyan. Kaya nung naging mag-asawa na kami, kinontrol niya ako sa mga desisyon para sa aming dalawa pag alam niyang tama siya. Hindi ako santo. Hindi ko nagustuhan yun nung una. Aminado ko. Pero nung nagkwento na siya tungkol sa pamilya niya, doon ko na siya naintindihan. At hinayaan mo na siyang kontrolin ka. Alam kong di lahat ng bagay pwede niyang kontrolin. Ayoko lang siya makaramdam ng lungkot kapag hindi niya nakontrol yung sitwasyon. Kaya hinayaan ko siyang kontrolin ako. Kung ang kapalit naman nun ay maramdaman niyang safe siya, gagawin ko yun paulit-ulit. Gusto kong maramdaman niya na hindi na siya dapat matakot. Trabaho ko yun bilang asawa niya. Napatitig lang si Harleen kay Mang Danoy sa huli nitong sinabi. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng positibong pananawang salitang controlling. Alam naman ni Harleen na hindi magandang ugali yon, pero sa pagkwento ni Mang Danoy tungkol sa pagiging controlling ng asawa niya ay nagmukha yung maganda. Iba talaga ang takbo ng kwento kapag mahal ka ng taong nagsasabi noon. Kaya naisip ni Harleen na napakaswerte ng asawa ni Mang Danoy.
Nagpakwento pa si Harleen at ninais pa niyang makilala ang asawa ni Mang Danoy pero napailing na lamang ang huli. Nalaman ni Harleen na matagal na palang pumanaw ang asawa niya dahil sa depression. Hindi na pinilit pa ni Harleen na magkwento si Mang Danoy tungkol sa asawa niya dahil ramdam niyang malulungkot lamang ito. Inaya ni Harleen si Mang Danoy na pumasok muna sa kanyang bahay para ipagtimpla niya ng maiinom. Pinaunlakan naman ni Mang Danoy ang paanyaya ni Harleen. Pinagpatuloy nila ang kwentuhan pero hindi na tungkol sa mga asawa nila, kundi sa mga plano na lamang nila sa buhay after mawala ng mga mahal nilang asawa. Nakatulong si Mang Danoy kay Harleen para maintindihan kung ano bang klaseng lalaki ang kailangan niya sa kanyang buhay. Doon din kusang na-realize ni Harleen ang mga pagkakamali niya na hindi niya agad tinanggap noong una. Tinawagan niya ang ex niyang si Roy para ihingi ng tawa ng mga pagkakamali niya. Sinubukang makipagbalikan ni Roy pero umayaw na si Harleen. Pinalaya niya si Roy dahil masyado ng malaki ang damage na nangyari sa kanilang relasyon at maaring lumala pa ang damage na yon sa pagpilit nila noon na lumapit sa isa't isa. Kinailangan nilang dumistansya kung yon ang paraan para maisalba nila ang natitirang respeto at pagmamahal nila sa bawat isa. Hindi po naging madali ang desisyong yon ni Harleen pero sa tuwing naiisip niya ang pagmamahalan ni Mang Danoy at ang kanyang yumaong asawa ay lumalakas. Ang loob niya na balang araw ay makakahanap din siya ng ganong klaseng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi mo susukuan. Yung pagmamahal na mas nangingibabaw ang maganda kesa sa problema. Yung pagmamahal na hanggang sa kabilang buhay ay pipiliin mong balikan. Dahil doon ka na kontento at naging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit noon ng 5:00 ng hapon ay pumunta na kami sa punerarya para asikasuhin ang labi ni Mang Danoy. Tinawagan namin ang barangay para ipaalam sa kanila ang ibang plano namin. Hinayaan naman nila kaming mag-decide dahil hindi rin daw nila maaasikaso dahil marami pa silang ginagawa. Sinabi rin nila na ibibigay nila ang nasulisit sa mga kabarangay namin at tulong ng mismong barangay. Pati nga gastusin noon sa pagkain namin para sa pag-aasikaso kay Mang Danoy ay babayaran nila. Pero tinanggihan namin. Gusto lang namin noon na makatulong sa payapang paglalakbay ni Mang Danoy. Kung alam lang noon ng mga kabarangay namin ang naitulong ni Mang Danoy sa aming magkakaibigan ay maiintindihan nila kami. Nag-leave din kami sa mga trabaho namin para lamang masiguradong maayos naming magagawa ang plano sa lamay at libing ni Mang Danoy. Sa kalagitnaan ng biyahe namin ay na-stuck kami sa traffic dahil sa dalawang sasakyang nagkabungguan. Kinailangan naming tuloy maghintay sa sasakyan habang inaayos ang naging gulo sa kalsada. Pansin na noon sa mga mukha namin ang pagkainip dahil gusto na naming makita si Mang Danoy. Tinawagan ko ang punerarya at sinabing malilate kami. Inexplain na lamang namin ang mga nangyari at walang nagsasalita noon sa amin habang nakatingin lamang sa kalsada. Binuksan ko ang radyo pansamantala pero pinahinto rin ni Lilet dahil mukhang atakihin na siya ng migraine. Wala tuloy kaming naging entertainment kundi ang makiisyosyo sa kaganapan sa kalsada. Unang bumasag ng katahimikan si Harleen at nagsabi siya na kung pwedeng sariwain muli namin ang alaala ni Mang Danoy para may masabi kami sa last night at sa simbahan. Ako ang unang sinabihan ni Harleen na mag-share. Pero sinabi ko na wala pa akong maisip. Kahit sa totoo lang ay alam ko na noon kung ano ang alaalang tumatak sa akin kay Mang Danoy. Hindi lang kasi ako komportable noon na mag-share. Inudyukan ko si Lilet pero nagbago siya ng topic. Parang ayaw din niyang pag-usapan ang alaala na meron siya kay Mang Danoy.
Sinabi ni Harleen kahit mababaw lang na alaala ang pag-usapan namin. Dapat kasi itong si Aiza na yung nag-share eh. Wala pa nga akong maisip na malateleserye ang alaala. O ikaw na lang, Lilit. Nakapag-share na ako kanina ha. Naalala niyo ba na tuwing Pasko, namimigay si Mang Danoy ng mga candy sa bawat bahay sa barangay? Naaalala ko, nakasupot yun at may sulat pa siya. Inifortan niya yung mga sulat niya ha. Yung sa akin sabi niya hindi raw niya makakalimutan yung binigay ko sa kanyang brownies. Tinipid daw niya para umabot sa day off niya. Binilinan din niya akong isara lagi yung front door ko kahit nasa loob lang ako ng bahay. Kahit si Mang Danoy alam na pabaya ka sa pintuan. Di ba muntikan ka ng manakawan nun dahil dyan? Oo, mabuti na lang kamo at dumating si Mang Danoy. Sinaway niya yung nagbabalak magnakaw. Ayan ba yung nagpanggap siyang barangay captain? Oo, yun nga. Mula noon, lagi siyang dumadaan sa bahay para lang makasiguro na nakasara yung pintuan ko. Tapos, binilinan pa ako sa sulat. Ako naman, yung mga candy na binibigay niya, puro strawberry flavor. Isang beses lang niya akong nakitang kumain ng strawberry candy pero tumatak na sa utak niya. Alam niyang nagustuhan ko. Nakangiti raw kasi ko habang kinakain yung candy. Tuwing Pasko tuloy, puro strawberry candy ang nakalagay sa supot na binibigay niya sa akin. Anong sabi sa sulat niya sa'yo? Di ko lang alam kung bakit paulit-ulit niyang sinusulat tuwing Pasko sa akin yun. Sabi niya, ang eraser daw ay ginawa hindi para sa mga nakagawa ng mali, kundi para sa mga taong handang itama ang pagkakamali nila. Saang libro niya kaya nadampot yun? Ginudge mo naman agad. Malay mo galing lang talaga sa kanya. Malalim na tao si Mang Danoy. Pero ang nakapagtataka lang, bakit yan yung paulit-ulit niyang sinusulat para sa'yo? Baka ang tingin niya kay Aiza puro pagkakamali. Uy, joke lang ha. Huwag ma-offend. Ganito talaga ako kapag sinusumpong ng migraine. Marami naman talaga akong pagkakamali, no? Aminado ko ron. Siguro nga nakita yun ni Mang Danoy. Nakakahiya. Lahat naman tayo nagkakamali. At lahat tayo may tsansa para bumawi sa pagkakamali. Paano naman yung mga taong wala ng tsansa para makabawi sa pagkakamali? Alam mo magkwento ka na kasi. Mukhang matatagalan pa tayo dito sa traffic. Dali na. Si Lilet muna, parang di ko pa kaya. O Lilet, binovolunteer ko na si Aiza. Kwento na. Yung sulat niya sa akin nung unang Pasko ko sa barangay, hindi ko makakalimutan yun. Anong sabi? Sabi niya, patawarin ko raw yung katawan ko kung di pa rin makalimot sa lungkot na pinagdadaanan ko. Yun lang. Apektado ka kasi totoo. Sobra. Natroma ka? Naloko ka ba ng karelasyon mo? 5 taong ka na naming kilala pero matipid ka magkwento. Baka naman pwede mo na kaming pagkatiwalaan sa nakaraan mo. May tiwala naman ako sa inyo. Sa sarili ko lang wala. Pakiramdam ko kapag binalikan ko yung nakaraan, baka ipahama ko lang ang sarili ko. Alam mo, di ka namin pipilitin kung hindi mo kaya. Pero oras na. 5 taon na rin ang nakalipas nang makilala ni Lilet si Mang Danoy. Bagong lipat din noon si Lilet sa aming barangay. 30 anyos siya noon at 5 taon nang hiwalay sa kanyang asawa. Hindi na niya kinaya ang panlalalaki ng asawa niya. Patago ang sexualidad ng kanyang napangasawa. Patago para sa mga kakilala. Pero alam yon ni Lilet. Una pa lang ay alam niyang lalaki talagang hilig ng napangasawa niya. Pinilit niyang tanggapin ang preference ng kanyang asawa dahil sa isang mabigat na kadahilanan. Inakala niyang matitiis niya ang lahat at handa naman siya. Pero yung asawa na lang din ni Lilet ang nagkusang umalis at iniwanan siya. Nalaman na lamang ni Lilet na nagsasama na ang asawa niya at ang bago nitong boyfriend. Pinalis na si Lilet sa kanilang bahay para makapasok na noon ang bago niyang boyfriend. Napilitan si Lilet na umalis at hindi alam kung saan pupunta.
Hanggang sa nakita niya ang aming barangay at lumipat siya noon sa barangay namin dahil mas mura ang upa at yun din ang paraan niya para makapagsimulang muli. Hindi naging madali para kay Lilet na magsimula muli lalo't nasanay siya na may kasama. Napilitan siyang mamuhay ng mag-isa. Naghanap siya ng trabaho pero nahirapan siya dahil wala siyang tinapos at wala ring experience sa trabaho. Nagtiyaga naman siya pero parang hindi tamang panahon para umasenso siya. Nalungkot si Lilet sa kanyang sitwasyon at madalas siyang nagkukulong ng bahay dahil hindi niya alam noon kung tama bang magsimula siyang muli ng mag-isa o kailangan niyang maghanap ng makakasama. Isang gabi hindi siya makatulog. Lumabas siya ng bahay para magpahangin dahil nahihirapan siya noon na makahinga sa loob. Tumambay siya sa labas at doon niya nakita si Mang Danoy. Nilapitan siya ni Mang Danoy at inakala ni Lilet na hihingi ng limos si Mang Danoy. Napatawa na lamang si Mang Danoy at sinabing street sweeper siya. Nag-offer din si Mang Danoy ng kung sakali mang may kailangan si Lilet na ipagawa sa kanyang bahay ay tawagin lamang siya. Hanggang sa bigla na lamang umiyak noon si Lilet at kinagulat yon ni Mang Danoy. May nasabi po ba ako, Ma'am Lilet? Pasensya na po. Wala po. Wala kayong sinabing masama. Malungkot lang po talaga ako. Pasensya na po. Hindi inihihingi ng pasensya ang kalungkutan. Hindi yan pagkakamali. Tao ka lang. Ang lalim na kasi. Nakakalunod na yung lungkot. Gusto mo ba magkwento? Maaga pa naman. Kung kailangan mo na mapagsasabihan ng lungkot mo, kaya ko pa naman makinig. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Basta simula mo lang. Iniwan ako ng asawa ko. Kaya ako lumipat dito sa barangay na to. Mukhang parehas kayo ng kwento ng bagong lipat dyan sa tapat. Si Harleen. Minsan, ipapakilala kita sa kanya. Bakla rin ba ang asawa niya? Bakla rin? Iniwan ako ng asawa ko kasi gusto na niyang ibahay yung boyfriend niya. Pinaalis niya ako sa bahay namin. Kahit nakiusap ako na wag na lang kasi hindi ko kaya mag-isa. Hindi mo man lang ba nahalata na lalaki ang gusto ng mga mister nyo bago kayo nag-asawa? Siguro kasalanan ko nga kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Kasi alam ko namang bakla siya nung una pa lang eh. 17 years old lang ako nung nagtahanan kami. Ang bata mo pa noon. Di ka man lang hinanap ng mga magulang mo. Kung ako magulang mo, kahit saang lupalop ka pa ng Pilipinas, hahanapin kita, lalo sa ganong edad mo. At nagpapasalamat akong di na nila ako hinanap. Bakit? Magulang mo yon? Bakit ako magpapahanap sa mga taong minomolestya ako? Minulistya ka? Paulit-ulit. Ng tatay mo? Silang dalawa ni nanay. Walang araw na hindi nila ako binaboy. Kaya bakit ako magpapahanap sa kanila? Sila nga yung dahilan kung bakit ako tumakas. Ay, sorry. Bakit kayo ang magsusorry? Hindi naman kayo yung gumawa ng mali. Sana sila yung magsorry pero hindi ko narinig yun hanggang ngayon. Ayaw kitang pangunahan. Pero yan ba ang dahilan kung bakit nakipagtanan ka sa bakla? Kasi gusto ko lang tumakas sa kawalang hiyaan ng magulang ko. Oo, hindi ko yan pinag-isipan pero ayaw na ng katawan ko eh. Sumama ako sa napangasawa ko kasi sabi niya, siya na ang poprotekta sa akin. Alam niya tungkol sa magulang mo? Oo, kaya nga siguro ginamit niya yon para magtiwala ako sa kanya. Pero mali pa rin ako ng pinagkatiwalaan. Ginamit lang niya ako para maitago ang sexualidad niya sa pamilya niya. Sa mahigit 1 dekada namin pagsasama, hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Ginamit niya lang ang kahinaan ko para mahulog ako sa kanya. Bakit di ka na lang umalis? Kasi hindi ko kaya. Mahina ako. Siya lang ang inaasahan ko kasi nangako siyang ililigtas niya ako pero kinulong lang din niya ako para sa pansarili niyang interes. Parehas lang sila na magulang ko.
Inabuso nilang kahinaan ko. Hindi ka mahina. Kasi kung mahina ka, hindi ka nakatayo ngayon at kaharap ako. Matapang ka nga eh. Kasi kaya mo nang ikwento ang madilim na nakaraan mo. Madaling ikwento sa mga taong hindi ko kilala. Sa mga taong napadaan lang tulad nyo. Madaling sabihin sa mga katulad mo kasi kinabukasan, hindi na tayo magkikita. Hindi na mag-uusap. Kwentuhan mo pa rin sana ako bukas at sa mga susunod na araw. Makikinig pa rin ako. Bukas, hindi na tayo magkakilala. Bukas, magkakilala pa rin tayo. Bukas, asahan mong mauunawaan ko pa rin ang kalagayan mo. Hindi nakaimik si Lilet sa huling sinabi ni Mang Danoy. Inakala niyang napadaan lang si Mang Danoy at yun lang ang una't huling pag-uusap nila. Pero hindi po yun nangyari. Kinabukasan, dumaan muli si Mang Danoy sa bahay ni Lilet para bigyan siya ng langka. Sa una nga ay akala ni Lilet na nagbabalak manligaw si Mang Danoy sa kanya. Kaya diniretsa niyang hindi siya interesado. Napangiti na lamang si Mang Danoy at sinabing naiintindihan niya kung wala ng tiwala si Lilet sa mga taong lumalapit sa kanya. Sinabi ni Mang Danoy na gusto lang niyang makatulong sa lungkot ni Lilet at wala siyang balak manligaw dahil isang babae lamang ang handa niyang mahalin hanggang sa ibang buhay. Doon napanatag si Lilet at natakot kasi si Lilet na baka tulad ng dating asawa niya ay abusuhin din ni Mang Danoy ang kahinaan niya. Ayaw na ni Lilet na magpakita ng kahinaan sa ibang tao, Papa Dudut. Pinangako niya sa sarili niya na hindi na niya yon ipaparamdam sa iba para hindi na siya abusuhin pa. Yun naman ang natural na pakiramdam ng mga taong na trauma at alam nilang pareho na hindi yon basta-basta mawawala. Kapag may libreng oras si Mang Danoy ay pinupuntahan niya si Lilet para kumustahin at ipadala ang prutas na para kay Lilet. Si Mang Danoy din ang nagpakilala kay Harleen kay Lilet. Alam niyang may pagkakaparehas ng pinagdaraanan ng dalawa, kaya minabuti niyang ipagpalit sila. Nakatulong ang pagkakakilala ni na Harleen at Lilet para kahit papaano'y gumaan ang bigat ng kanyang mga puso. Ang dalawang babaeng minsang iniwanan ay nakahanap ng simpatya at katuwang sa piling ng isa't isa. Naging close silang dalawa hanggang isang araw ay nakalimutan nilang minsan ay nasaktan sila. Ito ang isang bagay na pinagpasalamat nila kay Mang Danoy. Malaking tulong na pinagpalipat sila para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa mga laban nila. Hindi pa fully healed si Lilet sa nangyari sa kanya at ramdam pa rin niya yon. Kaya naman tuwing Pasko laging pinapaalala ni Mang Danoy sa mga sulat niya kasama ng candy na inaabot niya na huwag magalit sa sarili kung hindi pa naghihilom ng buo ang sarili. Darating din ang panahon na maiintindihan ng kanyang katawan. Natapos na ang sakit ng kanyang nakaraan at ligtas na siya kung nasaan man siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Gabi na nang makarating kami sa punerarya. Nakaramdam na kami ng gutom pero pinagpaliban muna namin ang pagkain dahil inuna namin ang pag-aasikaso kay Mang Danoy. Natakot pa kaming pumasok sa kwarto kung saan ay andun siya. Nilakasan lang namin ang aming mga loob at sinamahan kami na nagbabantay sa punerarya at para makausap na rin kami sa mga gagawin. Si Harleen ang unang nakipag-usap habang kami naman ni Lilet ay nakatingin lamang kay Mang Danoy. Para lang siyang natutulog noon at halata ang kapayapaan sa kanyang mukha. Mukha namang natanggap na niya ang kanyang kalagayan. Natanggap na niyang hanggang doon na lamang ang buhay na pinahiram sa kanya. Naisip ko nga na madali niyang nakuha ang kapayapaan dahil siguro'y gusto na rin niyang makasama ang yumaon niyang asawa.
Doon pa lang ay napangiti na ako. Doon pa lang ay natanggap kong wala na talaga si Mang Danoy. Totoong nasa mas magandang lugar na siya at kung bibigyan siya siguro ng pagkakataon para bumalik sa mundo ay baka tumanggi na siya. Dahil mas masaya na siya ngayon sa piling ng pinakamamahal niyang asawa. Pagkatapos mag-usap ni na Harleen at ng bantay ay pinuntahan na namin ang kwarto ng mga kabaong. Namili kami doon at pinili namin yung kulay asul dahil yon ang madalas na kulay ng damit niya noong nabubuhay pa lamang siya. Nabanggit din sa amin ni Mang Danoy na asul ang paborito niya dahil nasanay na siya sa kulay na yon. Asawa niya kasi ang unang may paborito sa kulay na yon. Puro asul ang kulay ng bahay nila noong nabubuhay pa ang asawa niya. Pinatanggal lang ni Mang Danoy ang mga asul na kagamitan noong mga unang buwan na nagluluksa siya. Lumipat na rin siya ng uupahan sa parehas ding barangay para hindi na maalala pa ang misis niya. Kahit alam niyang imposible yon, Papa Dudut. Noong natanggap na niya ang kamatayan ng kanyang asawa, hindi na niya naibalik pa ang mga asul na kagamitan. Pero bumawi na lamang siya sa kanyang kasuotan. Kaya pala puro asul noon ang kulay ng mga damit na sinusuot niya. Tinukso pa namin siya noon ni Lilet pero ngumiti lamang siya. Saka lang namin nalaman ang dahilan ng pagsusuot niya ng asul 2 years ago lamang. Kaya nga niregaluhan namin siya ng mga gustong gamit na kulay asul dahil hindi na siya nakabili pa ng mga gamit sa bahay niya dahil nauubos madalas ang kita niya sa kanyang maintenance, Papa Dudut. Medyo mahal yung asul na kabaong ha. Ano naman? Baka naman magtaka yung mga nasa barangay. Baka di magkasya yung nasulisit. Pwede namang tayo na lang yung mag-ambag-ambag kung gusto nyo. Walang problema sa akin. Bagay naman sa kanya ang asul. Mas mukhang payapa yung mukha niya. Naalala ko nung birthday niya, natuwa siya sa kulay asul na cake na niregalo ni Aiza. Ewan ko lang kung natuwa siya sa ginawa kong cake na yon. Maganda lang yung kulay pero baka lasang aros kaldo. Si Mang Danoy pa ba? Kahit pinaglumaang walis tingting ang ibigay mo, matutuwa yan basta bigay. Paano kaya kung bilan natin siya ng asul na damit? Hindi na natin ipapagamit yung barong ng ex ko? Balik mo na lang. Mukhang di rin kakasya kay Mang Danoy. Parang nagmanas yung katawan niya eh. May malapit na mall dito. Pwedeng lakarin. Tawid lang yun eh. Ipasukat natin si Mang Danoy para makakuha na tayo. Pwede naman. Sila na rin na magme-makeup sa kanya, no? Gusto mo ba ikaw na lang? Baka magalit si Mang Danoy, hindi pang langit ang makeup ko, pang purgatorio. Para siyang nakangiti, no? Ang gaan niyang tignan. Ganyan talaga kapag tanggap mo ng hanggang doon na lang ang buhay mo. Saan kaya siya ngayon? Nasa bahay mo raw nagkakape. Loko ka talaga, Harleen! Tumigil na nga kayong dalawa dyan, puro kayo kalokohan. Sorry naman. Bagay kaya ang asul na blush on kay Mang Danoy? Ang lala mo, Aiza. Asul na blush on. Ano na lang ang sasabihin sa langit kapag nakita siya? Binugbog natin bago siya umakyat? Baka tayo naman ang hindi makaakyat. Pinapatawa ko lang kayo. Natatakot na rin kasi ako rito sa punerarya. Di ba kayo natatakot? Kanina bago tayo pumasok dito kay Mang Danoy. Pero nung nakasama na natin siya, nawala yung takot ko. May ganong epekto pa rin si Mang Danoy sa atin, no? Pakiramdam natin kapag kasama natin siya, nawawala yung takot natin. Pakiramdam natin, safe tayo lagi kapag kasama natin siya. Kaya nga ang daling mag-open up sa kanya pag may mga problema tayo. Kahit yung mga bagay na takot tayong ikwento sa mga sarili natin, nagagawa nating ikwento sa kanya noon. Pero mas may tiwala pa tayo sa kanya kaysa sa mga sarili natin. Ay, sayang lang wala na siya. Hindi pa rin sayang. Kasi nasulit naman natin siya nung nandito pa siya sa mundo. Sugo na tayo sa blue na blush on? Sineryoso mo talaga yon? Seryoso pala. Sorry na. Tara,
Tawagin na natin yung mag-aasikaso kay Mang Danoy. Tapos pumunta na tayo sa mall para makabili na ng damit niya. Nagpaalam kami kay Mang Danoy at sinabi naming babalik din kami kaagad. Umalis na kami after naming mabilinan din na mga kailangan yung mag-aasikaso sa labi niya. Nagmadali na kaming pumunta sa mall at nakahanap kami kaagad ng asul na terno para sa kanya. Medyo may kamahalan pero sinolo na ni Lilet ang pagbabayad noon. Nangako pala siya dati kay Mang Danoy na bibilhan niya ng terno sa kaarawan niya si Mang Danoy. Pero nakalimot lang talaga si Lilet. Si Harleen naman ang bumili ng sapatos at medyas. Nilibre ko na lamang silang dalawa ng dinner bago kami bumalik sa punerarya. Yun na lang ang naging ambag ko sa kanila, nagkwentuhan kami habang kumakain. Puro tawanan na lamang ang nangyari noon, puro masasayang alaala na lamang ang binahagi ni na Harleen at Lilet. Habang ako naman ay nakikisakay na lamang sa usapan nila. Pero tipid pa rin ako sa mga sinasabi kong alaala kay Mang Danoy. Hindi ko rin alam kung bakit noong mga oras na yon ay pigil ako sa sarili kong magkwento tungkol kay Mang Danoy. Ilang beses nga nila akong pinilit na magkwento pero iniiba ko ang usapan o di naman kaya ay pinapasa ko pabalik sa kanila noon ang pagkukwento. Hindi ko alam papadudot kung nakahalata sila pero payag naman sila. Habang nagsishare noon sina Harleen at Lilet ng mga memory nila kay Mang Danoy, naglakbay naman ang isipan ko sa unang beses na nakausap ko siya. 5 taon na rin noon ang nakakalipas. Sa pagkakaalam ko ay mas nauna lamang ako ng ilang buwan kina Harleen at Lilet. Ako ang unang nakakilala kay Mang Danoy at hindi ko makakalimutan yung pagkikita namin dahil yon ang unang araw na umuwi ako sa bagong inuupahan ko after mamatay ng asawa at nag-iisang anak ko. Nasa bahay ako noon at nakatambay sa kusina habang hawak ang 2 urn kung saan ay nakalagay ang abo ng mag-ama ko. Hindi ko na binitawan pa ang mga yon hanggang sa makalipat na ako ng bahay. Nakatulala lamang ako habang hawak yon. Nakabawi lamang ako nang marinig ko ang pagkatok sa pintuan ko. Papadudot. Sino sila? Magandang hapon po, ma'am. Danoy po pala. Kayo po yung bagong lipat dito? Ako nga po. Bakit? Street sweeper po pala ako rito sa barangay natin. Sideline ko rin yung pagkukumpuni. Baka lang sakaling kailangan nyo Sorry, hindi na kailangan. Wala namang sira sa bahay na to. Yung gutter ng bahay na to, madalas mapunuan ng tubig. Lalo ngayon, umuulan. Kailangan ng maintenance doon. Umaagos kasi yung tubig sa kusina ninyo. Paano nyo alam? Dito po ako dati nakatira. Kami ng asawa ko. Ganun po ba? Sige, tatawagan ko kayo kapag merong kailangang ayusin. Nakakaabala po ba ako sa inyo, ma'am? Aiza. Aiza na lang po. Ayos lang bang pumasok saglit? Huwag kayong mag-alala, mapagkakatiwalaan ako. Kilala ako rito sa barangay. Gusto ko lang po makita yung bahay namin dati. Sige po, pasok kayo. Pakisara na lang po yung pintuan. Salamat. Bakit kayo umalis dito? Mula nung namatay yung asawa ko, hindi ko na kayang tumira pa rito na mag-isa. Hindi ko na kayang mabuhay kasama yung mga alaala namin dito. Masakit alalahanin kahit yung masasaya. Namatayan din kayo ng asawa? Magdadalawang taon na. Asan ang anak nyo? Hindi kami pinalad magkaroon ng anak. Kaya na-depress yung asawa ko. Ayun, yun na yung simula ng pagkawala niya. Namatayan din ako ng asawa at anak. 2 linggo na ang nakakaraan. Pareho lang tayo ng dahilan kung bakit ako lumipat. Totoo na masakit mapaligiran ka ng mga alaala sa bahay nyo. Parang mas lalo akong guguho kapag nagstay pa ako dun sa dati naming bahay. Kahit saang sulok kasi ng bahay nyo, may alaala ka sa kanila. Sa kusina, doon ko inaabutan ng asawa ko tuwing gigising ako. Naririnig ko lagi ang pagtadtad niya ng mga rekado, tapos kumakanta pa siya.
Ako naaalala ko sila madalas sa hagdanan. Doon ko sila inaabutang naglalarong mag-ama pagka uwi ko galing trabaho. Malapit yung pintuan namin sa hagdanan kaya sa labas pa lang ng bahay, dinig ko na yung masasayang tawa nilang mag-ama. Kaya mula nung nawala sila, ang sakit na nung katahimikan sa hagdanan na yon. Sinubukan ko magpatugtog ng mga kanta sa hagdanan na yon para kunyari nandun pa sila at nag-iingay. Pero parang dinadaya ako na lang nun ng sarili ko. Wala na siguro tayong gustong marinig na tunog sa mundong to, kundi yung tawa nila, no? At nakakatakot na isang araw, makakalimutan na lang natin kung ano yung tunog ng mga yon. O kaya tuluyan ang burahin ng utak natin yung itsura nila. Na kahit yung pagtingin sa mga larawan nila, hindi na makakatulong para maalala pa sila. Ayokong mangyari yon. Hindi ako papayag. Konti na nga lang yung alaalang meron ako sa kanila dahil masyado akong nagbabad sa trabaho. Tapos mawawala pa? Hindi ako papayag. Ayokong mangyari yon. Kaya nga bago ako matulog sa gabi, pinagmamasdan ko ng 5 minuto ng larawan ng asawa ko. Tinatandaan ko ang bawat guhit sa mukha niya. Yung kulay ng ngipin niya, yung kunot ng noo niya. Lahat. Kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan kayang dali ng utak ko yung itsura niya. Yung alaala niya. Makamove on pa kaya tayo sa kanila? Wala naman talagang nakaka-move on sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Natututo na lang tayo mamuhay nang wala sila. Hanggang isang araw, bigla mo sila maaalala at masasaktan ka pa rin pala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mang Danoy. Paano ko to kakayanin na mag-isa? Alam mo bang yan din ang tinanong ko sa sarili ko? Nasanay kasi ako kasama siya. Kaya paano nga ba ngayong ako na lang mag-isa? Makakaya ko ba? Mukhang nakaya nyo naman. Kasi wala naman ako ibang pagpipilian. Iniisip ko na lang kung nasan man ang asawa ko, malulungkot siya kapag nakikita niyang hindi ko kinakaya. Gusto kong maging mapayapa siya kung nasan man siya ngayon. Kasi hindi niya nakuha yun nung nandito pa siya sa mundo eh. Baka nga kailangan ko rin gawin yan. Mas papahalagahan ko yung kapayapaan nila kung nasan man sila. Pero di ko alam kung paano. Wala ka bang mga kakilala man lang dito na pwede kang samahan? Kasi yun ang pagkakamali ko nung namatay ang asawa ko. Pinili kong mapag-isa. Mas tumagal tuloy yung pagluluksa ko kasi sinarili ko lahat. Wala akong kakilala rito eh. Wala akong alam sa barangay na to. Basta lumipat lang ako rito kasi ito yung unang nakita kong bahay na pwede nang lipatan agad. Hayaan mo. Sasamahan kita kung kailangan mo ng kausap. Kailangan mo ng karamay na may kaparehas mo ng pinagdadaanan. Sana makatulong ako. Salamat po. At pinapangako ko sa'yo, nahahanapan kita ng mga magiging kaibigan mo rito. Para marami na kaming karamay mo. Sana makatulong para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka na lang. Napatigil ako sa pag-alala noong unang beses na nakausap ko si Mang Danoy. Napatingin ako kina Lilet at Harleen na panay pa rin ang asaran at tawanan habang inuubos ang iniinom nila. Napangiti ako, Papa Dudut. Tinupad ni Mang Danoy ang pangako niyang hahanapan niya ako ng makakaramay ko sa pag-iisa. Hinanapan niya ako ng mga kaibigang makakasama ko, sina Lilet at Harleen yon. After ng ilang months ay nilapit ni Mang Danoy sina Harleen at Lilet sa akin. Yun ang simula ng pagtanggap ko sa pagkawala ng mag-ama ko. Dahil may 2 bagong taong dumating at nagbigay ng ibang kulay sa buhay ko. Hindi ko sinabi yon sa kanilang dalawa at pinili kong mamagitan na lamang sa amin ni Mang Danoy ang ala-alang yon. At ninais kong ipagdamot yon sa kanilang dalawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang simpleng street sweeper ng aming barangay ay makakatulong sa amin higit pa sa sinuman. Hindi lang daan ang winawalis niya at nililinis. Winalisan din niya ang mga kalat sa nakaraan namin. Nilinisan niya ang mga puso namin na napuno ng galit dahil sa mga hindi namin mapatawad na pangyayari sa buhay namin. Papadudot, naging maayos nga ang burol hanggang sa paghatid namin sa huling hantungan ni Mang Danoy. Hindi ako umiyak noon dahil natanggap kong mas gusto niya kung nasaan man siya napadpad ngayon.
Alam kong masaya na si Mang Danoy kasama ang asawa niyang matagal din niyang hindi nakasama. Inimagine ko na pareho silang sumasayaw habang nakangiti sa isa't isa. Hindi siguro mapirmi si Mang Danoy sa pagkukwento sa mga nangyari sa kanya sa mundo noong nabubuhay pa siya. Naisip ko, nakwento nga rin kaya niya kami sa asawa niya. Ano kaya mga alaala namin ang hindi niya makakalimutan? Binibida rin ba niya kami sa mga bago niyang kakilala kung nasaan man siya? Nakita nga kaya niya ang mag-ama ko roon. Sana nabanggit niya ako sa aking mag-ama. Yon ang hiling ko. Napangiti ako habang iniisip lahat ng mga yon. Totoong mamimiss namin siya. Pero sapat na sa amin ang panahon na nakasama namin siya dito sa lupa, Papa Dudut. Oras na para sa bagong yugto ng buhay niya sa kabila. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Isang malaking karangalan na mapasali sa mga liham na binabasa ninyo sa araw-araw. Sana po ay nakatulong ang kwento naming magkakaibigan sa mga nakarinig nito sa inyong #1 radio station ng Barangay LS. Ako ang inyong kabarangay forever, Aiza. Madalas na nagiging bulag at bingi tayo pagdating sa pag-ibig. Para sa atin ay walang ibang tama kung hindi yung nararamdaman natin. Nagiging wala tayong pakialam sa kung ano pa man ang iisipin ng ibang tao. Ikaw, kapuso, kaya mo bang tanggapin ang paulit-ulit na pagsisinungaling ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, akala ko ang pag-ibig ay para sa espesyal na tao ay parang pag-ibig lang din para sa pamilya natin. Yun pala ay may iba't ibang klase ang mukha nito. Hindi lahat ay pantay-pantay. Hindi rin lahat ay pwedeng panghabang buhay. Minsan ay darating tayo sa punto na meron tayong kailangan na bitawan para tunay tayong maging masaya. Hello Papa Dudut, I'm Phoebe, 38 years old at nagtatrabaho sa isang advertising company dito sa Taguig. Masaya na malungkot para sa akin ang paggawa ng sulat na ito. Siguro kasi hindi naman lahat ng alaala sa buhay natin ay palaging masaya ang hatid sa atin. Karamihan pa rin dito ay nababalot ng kalungkutan. Pero para sa mga kaibigan ko na sina Jaira, Mark, Juno, Apollo at Maya, gumawa na rin ako ng sulat para magbahagi ng sarili kong kwento. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako pagdating sa estado ng buhay na kinalakihan ko. Pareho kasing negosyante ang mga magulang ko kaya naman nakagagaan talaga kami sa buhay. Pagdating sa material na bagay, kaagad ko itong nakukuha basta sasabihin ko lang kina mami at daddy. Pero kagaya ng sabi ng iba, hindi lahat ay nabibili ng pera. Kasama na doon yung totoong kaligayahan ng isang tao. Kahit mayaman kami, pakiramdam ko ay marami pa ring kulang sa buhay ko noon. Isa na nga doon yung kalayaan ko. Pareho kasing strikto ang mga magulang ko, lahat ng gusto nila ang palagi at dapat na nasusunod sa bahay. Kung ano ang kakainin ko, isusuot ko kapag pupunta kami sa simbahan at pati na rin ang kurso na kukunin ko noon sa kolehiyo. Gusto ko talaga na maging graphic artist. Pero dahil sa parehong negosyante ang mga magulang ko ay tungkol sa pagnenegosyo ang kurso na pinakuha nila sa akin. Noong una ay ayoko talagang sumunod sa gusto ng mga magulang ko, Papa Dudut. Pero sino ba naman ako para hindi sundin yon? Anak lamang nila ako na ginagastosan at pinag-aaral noon. Kaya naman sa huli ay sila pa rin ang nasunod pagdating sa pag-aaral ko. Patuloy akong naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto nila, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat para maging proud sila sa akin kahit nakakasakal na.
Mabuti na lamang at nakilala ko si Stefan noong nasa college ako. Naging boyfriend ko siya at pakiramdam ko ay nagiging malaya ako kapag kasama ko siya, Papa Dudut. Bye, love! Ingat ka! Good luck sa gig niyo mamaya. Hi, Phoebe! Uy! Jaira! Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Medyo kakaupo ko lang dito sa tabi mo. Ah, ganun ba? Okay. Saktong dating mo kasi wala pa masyadong tao dito sa kantin. Oo nga eh. Medyo nagugutom na rin ako. Sino pala yung kinakawayan mo? Ah, yun? Wala. Kaibigan ko lang. Kaibigan na lalaki pero lablab ang tawag mo? Oo. Ano, nickname kasi niya yun. Teka, siya yung vocalist ng banda na palaging tumutugtog dito sa university kapag may event, di ba? Siya nga. Sabi na eh. Kaya pala parang pamilyar siya. So boyfriend mo na yung vocalist na yun? Ha? Hindi oo. Magkaibigan lang kaming dalawa. Weh! Naku, Phoebe! Wag mo nga akong niloloko. Halata namang hindi mo lang kaibigan yun. Ang laki ng ngiti mo habang kumakaway ka sa kanya eh. Tapos nakita ko nag-flying kiss pa siya sa'yo bago lumabas ng kantin. Ganun talaga siya. Umaming ka na sa akin. Boyfriend mo na talaga yun, no? Ha? Ito naman, puro ha na lang ng ha. Umaming ka na lang kasi. Sige na nga. Mukha namang wala na akong matatago sa'yo. Oo, boyfriend ko na siya. Si Stefan. Sabi na eh. Iba yung mga ngitian mo sa kanya. Tsaka alam mo, napapansin ko rin na madalas na iba yung ngiti mo kapag may kachat ka. Yung ngiting kinikilig. Di naman masyado. Anong hindi masyado? Kita mo nga? Oh, namumula na kagad yung pisngi mo? Oh! Talaga ba? Ano ba yan? Ang bilis namang mamula ng pisngi ko. Ang sabihin mo, mabilis ka lang mag-blush dahil dyan sa boyfriend mo. Eh, kilala na ba siya ng parents mo? Ayun na nga eh. Hindi pa alam ni na mommy at daddy ang tungkol sa kanya. Hala, paano yan? Baka mapagalitan ka kapag nalaman nila na may boyfriend ka na. Bakit hindi mo na ipakilala yung si Stefan kay na tito? Jaira, kilala mo naman ang parents ko. Alam mo naman na mahigpit ang mga yun. Ang gusto nila, mag-focus muna ako sa pag-aaral ko habang nandito pa tayo sa college. Dapat sinimulan mo na ring ipakilala si Stefan. Kahit manliligaw mo lang muna. Para naman nakikilatis na siya kahit paano ng parents mo. Nakita mo naman yung itsura ni Stefan, di ba? Oo. Maraming tattoo sa braso, tsaka hikaw sa tenga. Napansin ko yon nang tumugtog sila nung intrams natin. Buti nga okay lang dito sa university natin ng gano'n na maraming tattoo. Ayun na nga pinoproblema ko. Baka kapag nakita pa lang siya ng mommy at daddy ko na ganun ang itsura, na maraming tato, hindi na kaagad siya magustuhan ng parents ko. Alam mo naman sina daddy, masyadong conservative at judgmental. Kaya mas okay na itago ko na lang sa kanila yung tungkol sa amin ni Stefan. Papadudod na kilala ko si Estefan noong acquaintance party sa university. Freshman lang ako noon at isa siya sa mga nag-perform sa stage noong party na yon. May banda kasi siya at talaga namang nag-enjoy akong makinig sa tugtugan nila. Hindi nga ako makapaniwala nang lapitan niya ako ng gabi din yon at nakipagkilala siya sa akin. Mabilis ang naging mga araw at linggo sa pagitan naming dalawa dahil bago matapos ang first semester ay boyfriend ko na si Stefan. Papadudod kagaya ng sinabi ko kanina, pakiramdam ko ay nagiging malaya ako kapag si Stefan ang kasama ko. Alam niya kasi ang tungkol sa pangarap ko at mga plano sa buhay. At lahat yon ay sinusuportahan niya. Niregaluhan niya pa nga ako ng isang set ng mamahaling lapis na pwede kong gamitin para sa hobby ko na pagguhit. Ang sabi niya kahit hindi ko raw nakuha ang kurso na gusto ko noon ay dapat na hindi ko pa rin kalimutan ang pangarap ko. Yun din kasi ang ginawa niya.
Sinunod niya ang mga magulang niya pagdating sa kurso niya sa kolehiyo, pero hindi niya binitawan ang passion niya sa pagkanta. Pero nang mag-away daw sila ng mga magulang niya dahil sa pagbabanda niya, ay doon na siya nag-decide na umalis sa bahay nila at mag-solo para makapag-focus siya sa pagbabanda. Kaya naman hindi na rin siya nagpatuloy sa pag-aaral pagkatapos ng third year niya sa college. Papadudot, naging lihim ang relasyon namin ni Stefan sa mga magulang ko hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Pero syempre kagaya ng sinasabi ng iba ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil nalaman din ng mga magulang ko ang tungkol sa amin ni Stefan, magkakasama kaming naghahapunan noon ni na mommy at daddy nang tanungin ni daddy kung boyfriend ko raw ba ang lalaking kasama ko sa restaurant isang gabi bago ang araw na yon. Hindi na ako nakapag-deny dahil nakita nila na magkahawak kamay kami ni Stefan ng mga oras na yon. Kaya naman kinabukasan ay pinapunta ko si Stefan sa bahay para formal na makilala ng mga magulang ko. Pero kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi naging maayos ang pakikitungo nila sa boyfriend ko, Papa Dudut. Sorry, ngayon lang ako. Ayos lang, hindi pa rin naman ako nakaka-order ng kape ko. Ang traffic kasi doon sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko kanina. Kaya natagalan ako sa biyahe. Teka, bakit parang namumugto yung mga mata mo? Nag-away ba kayo ni Stefan? Hindi. Inaway ka ba niya o sinaktan? Sa maga niya mga mata mo parang buong gabi ka umiyak Hindi no, hindi gagawin ni Stefan yun sa akin. Alam mo naman na mabait siya at kahit kailan hindi niya ako sinaktan. Eh bakit nga namumugto yung mga mata mo? Nag-away na naman kasi kami ni na daddy at mommy kagabi. Okay. Gets ko na. Si Stefan ba ang pinag-awayan niyo ng parents mo? Oo. Gusto kasi nila hiwalayan ko na si Stefan. Ano namang dahilan nila para sabihin nila yun sa'yo? Sabi kasi nila wala akong magiging maayos na buhay kapag si Stefan ang nakatuluyan ko. Masisira at masasayang lang daw ang mga pinagpaguran nila sa akin kapag pinakasalan ko yung boyfriend ko. At hindi raw kami bagay ni Stefan. Grabe naman pala yung sinabi ng parents mo. Sinabi mo pa. Halos apak-apakan na nila yung pagkatao ng boyfriend ko. Wala namang ginagawang masama si Stefan sa kanila. Pero kung ano-ano nang sinasabi nilang hindi maganda sa boyfriend ko. Tumatanda na rin kasi ang parents mo. Kaya hindi na sila nakakapili ng mga salitang bibitawan nila. Kahit na. Dapat hindi pa rin nila hinuhusgahan si Stefan. Saka dapat, hindi na rin sila nakikialam sa buhay ko kasi may trabaho na ako ngayon. Kumikita na ako ng sarili kong pera at kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Pero parents mo pa rin sila. At hindi mo maaalis sa kanila ang maging concerned pa rin lalo na't nag-iisang anak kanila. Pero hanggang kailan sila makikialam sa buhay ko? Hanggang matanda na kami pare-pareho at uugod-ugod na? Uy Phoebe, dahan-dahan ka naman sa sinasabi mo. Parents mo pa rin sila. Konting respeto naman. Masama lang naman yung loob ko kasi nga ako yung nasasaktan sa mga sinasabi nila tungkol kay Stefan. Imagine, nag-base sila sa mga tattoo at hikaw ni Stefan kaya nila nasabi ang mga yun. Porke walang stable job, wala ka agad mararating sa buhay. Mataas din naman ang pangarap ni Stefan at sigurado ko na maaabot niya rin yun. Naiintindihan naman kita Phoebe. Pero honestly, medyo nagigets ko rin ang point ng parents mo. Ayaw lang nila na mapasama ka. O mahuli ang lahat bago kanila mapaalalahanan. Gusto nila hanggat maaga, mailayo ka nila sa tao na pwedeng humila sa'yo pababa. Pero hindi naman ako inihila ni Stefan pababa. Pareho kaming nagtutulungan na umangat. Sa magkaibang paraan nga lang namin ginagawa yun, pero ibang nakikita ng parents ko. Hindi naman kasi mabilis na kilalanin ng isang tao. Alam mo, ang mabuti pa, habaan mo na lang muna ang pasensya mo sa parents mo. Darating din naman ang panahon na matatanggap nila si Stefan. Jaira, kilala ko sina mami at daddy. Once na maging negative na ang tingin nila sa isang tao, hindi na magbabago yun. Kaya malabo na talagang matanggap pa nila ang boyfriend ko. Papadudod sa umpisa pa lamang, alam ko nang hindi magugustuhan ng mga magulang ko si Stefan para sa akin. Medyo conservative kasi sila at aaminin ko na judgmental na rin.
Uhusgahan kaagad nila ang mga tattoo at hikaw ni Stefan, pati na ang pananamit nito na laging nakaitim at punit-punit na pantalon. Alam ko na hindi sila magiging pabor sa relasyon namin ng boyfriend ko, kaya naman nag-decide akong itago sa kanila ang tungkol sa amin ni Stefan. At nang malaman na nga ni na mommy at daddy na may boyfriend na ako ay doon na sila muling naghigpit sa akin. Nakakainis lang Papa Dudut kasi may trabaho na ako noon at kumikita ng sarili kong pera pero nakikialam pa rin sila sa buhay ko. Dumating pa sa point na nagkasagutan kami ni daddy kasi binastos niya si Stefan nang ihatid ako nito sa bahay. Pinaalis kaagad ni daddy si Stefan at sinabi na hindi ito welcome sa bahay namin. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay sinabi ko kay daddy na hindi niya kailangan gawin yon sa boyfriend ko. Mabait si Stefan kung bibigyan lang nila ng pagkakataon na mas makilala ito. Pero dahil sarado na ang isip nila ni Mami ay hinusgahan kaagad nila si Stefan na hindi raw maganda ang intensyon nito sa akin kaya makipaghiwalay na raw ako dito. Doon ako mas nainis at sinabi ko na hindi ko hihiwalayan si Stefan kahit na anong mangyari, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lumalala pa ang pagtatalo namin ng mga magulang ko ng dahil kay Stefan. Masyado na akong nasasaktan sa mga sinasabi nila tungkol sa boyfriend ko. Palagi nilang sinasabi na walang pangarap si Stefan at wala itong mararating sa buhay. Ganon din daw ang mangyayari sa akin kapag nagpatuloy pa ang relasyon namin. Na dapat daw ay pumili ako ng mas maayos na lalaki. Na hindi raw si Stefan ang bagay sa akin dahil wala raw itong alam kung hindi ang pagbabanda lang at walang malaking pera pagdating sa musika. Papa Dudut, wala akong ibang mapagsabihan noon ng mga hinanakit ko kung hindi ang barkada ko lang. Silang madalas na nakikinig sa mga hinaing ko tungkol sa mga magulang ko. Sila ang mga naging sandalan ko at una ko nga palang naging kaibigan si Jaira dahil magkababata kami. Si Maya naman ay nakilala namin noong nasa college kami at sina Apollo, Mark at Juno ay naging parte ng barkada noong nagtatrabaho na kami. Maswerte talaga ako na nakilala ko sila dahil hindi nila hinuhusgahan ng mga desisyon na ginagawa ko. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nag-decide ako na umalis na sa bahay ng mga magulang ko dahil nasasakal na ako sa pakikialam nila sa akin. Araw-araw na lang kaming nagkakasagutan kaya naisip ko na para sa ikakatahimik ng lahat ay umalis na lamang ako sa bahay nila. Tumira ako noon sa apartment at kasama kong umupa roon si Maya. Kaya kahit papaano ay nakatipid din ako. Sa aming magbabarkada bukod kay Jaira na kababata ko ay kay Apollo naman ako pinakamalapit dahil marami kaming pagkakatulad. Isa na nga doon ay pareho kaming may long-term at stable na relationship. Kaya pagdating sa love problem ay siya madalas ang nilalapitan at kinakausap ko, Papa Dudut. Uy, Apollo, thank you sa paglibre mo sa akin ng lunch ngayon Ayos lang yun. Minsan na lang din kasi tayo makalabas ng ganito. Oo nga, ang busy na rin kasi ng ibang barkada natin. Alam mo na, nagmamature na. Kaya may kanya-kanya na talaga tayong priority. Tama ka dyan sa sinabi mo. Pero actually, ayos lang din naman na tayong dalawa lang ang sumipot sa usapan ng barkada ngayon. Kasi kailangan ko rin ng payo mo. Payo tungkol saan naman? Siyempre tungkol sa love life. Yun lang naman ang madalas kong kinukonsulta sa'yo eh. Oo nga pala no. Pero ano pa bang advice kailangan mo? Maayos naman na lahat sa'yo. Grabe, hindi naman lahat. Bakit ba ako ang lagi mo naiisip na kausapin tungkol sa love life? Siyempre, kasi pareho tayong may matagal ng karelasyon. Kaya alam ko na malaki ang may tutulong mo sa akin. Okay, sige. Subukan natin. Ano pa ba yung gusto mong itanong? Malapit na kasi ang anniversary namin ni Stefan. Hanggang ngayon, wala pa rin ako maisip na pwede kong irigalo sa kanya. Ano bang mga hilig niya? Wala naman masyado. Kasi palagi siyang nakafocus sa pagbabanda niya.
Bakit hindi mo kaya siya regaluhan ng bagay na related sa music? Kagaya ng ano? Gitara o kaya amplifier? Last anniversary kasi namin, electric guitar na yung nirigalo ko sa kanya. Tapos kabibili lang din niya ng bagong amplifier para sa banda nila nung nakaraang buwan. Ganun ba? Hindi na pala pwede yung naisip ko. Ay, ang hirap talagang regaluhan ng mga lalaki. Hindi naman masyado. Anong di masyado? Taon-taon ko na yatang pinuproblema ang iririgalo ko kay Stefan. Depende naman kasi yung sa lalaki. Minsan pa naman napaka-transparent na tao ng boyfriend ko. Yung tipong pag di niya gusto yung binigay ko, nagiging vocal siya kaagad na sana iba na lang daw yung binigay ko sa kanya. Grabe naman siya. Dapat ina-appreciate niya na lang kung ano man ang ibigay mo sa kanya. Well, ganun talaga ang ugali niya. Nasanay na rin ako. Sa'yo ba, Apollo? Anong regalo ang binigay ng girlfriend mo na pinaka nagustuhan mo? Hindi kasi ako materialistic na tao at alam yun ni Diana. Pero kung magbibigay ako ng isa, siguro yun yung sinurprise niya ako ng dinner sa isang beach resort. Nakakala ko, pinsan niya yung may birthday. Wow, talaga? Ginawa ni Diana yun? Ang sweet naman. Oo, kinilig nga ako nun kasi hindi ko talaga inaasahan yung surprise dinner na yun. Teka, bakit kaya hindi na lang yun ang iregalo mo kay Stefan? Ang alin? Dinner o kaya out of town vacation. Ay, oo nga no. Ang tagal na rin namin hindi nakakapagbakasyon ni Stefan. Mahilig pa namang pumunta sa dagat yun. Sakto yun para sa anniversary nyo. Sigurado ako na magugustuhan nyo ng boyfriend mo. Hindi talaga ako nagkamali ng paglapit sa'yo. Thank you sa idea mo, Apollo ah. Papadudod sa pag-alis ko sa bahay namin, ang pakiramdam ko ay isa sa mga pinakamaayos na desisyon na ginawa ko sa buhay yon. Doon ko naramdaman yung totoong kalayaan. Yung tipo na wala ng tao ang kumukontrol pa sa mga ginagawa ko. Lahat ng gusto ay nagagawa ko, lalo na lahat ng bagay tungkol sa relasyon namin ni Stefan. Para kung isang ibon na nakawala mula sa matagal ng pagkakakulong sa hawla. Ang sarap pala talagang maging malaya. Ayun nga lang, ang kapalit naman noon ay hindi ko na nakakausap pa ang mga magulang ko. Dahil nang umalis ako sa bahay namin ay sinabi ni Daddy na kakalimutan na raw nila ni Mommy ang lahat tungkol sa akin. Habang tumatagal ay nami-miss ko rin ang mga magulang ko, Papa Dudut. Napapaisip ako minsan kung tama ba talagang naging desisyon ko. Yung hinayaan ko na itakwil nila ako ng dahil lang sa isang lalaki. Tama ba talaga na si Stefan ang pinili ko kesa kina Mommy at Daddy? Na walang ibang hinangad kung hindi ang mapabuti ang buhay ko. May mga oras na napapaiyak na lamang ako noon. Nakakaramdam ng lungkot at pagsisisi. Pero lahat ng yon ay napawi ng mag-propose ng kasal sa akin si Stefan, Papa Dudut. Uy, Apollo. Oh, Phoebe, nandiyan ka na pala. Ano, wala pa bang barkada? Naku, wala pa. Mukhang malilate sila, kaya nauna na akong umorder ng pagkain ko. Nagugutom na rin kasi ako eh. Palagi na lang tayong nauuna sa mga gantong usapan ng barkada. Oo nga no, kaya dapat talaga mas maaga ang oras ng usapan para okay lang kahit malate sila. Ewan ko ba sa kanila? Masyadong pinapangatawanan ng Filipino time. But anyway, sakto na ikaw lang munang nandito ngayon. Kasi sa'yo ko rin muna gustong ipaalam ang good news na sasabihin ko mamaya sa barkada. Wow! Ano yung good news na yan? Wala ka bang napapansin sa kamay ko? Bagong manicure ka? Sira! Hindi no! Pansinin mo na, dali! Di ka ba nasisilaw? Hindi naman madumi mga kuko mo. Hindi naman pumayat tong kamay mo, pero… Teka, ang ganda nitong singsing mo ah. Wait lang, don't tell me… Tama ang nasa isip mo, Apollo. I'm getting married! Finally! Uy, congrats!
Sobrang saya ko para sa'yo. Thank you! Sigurado ako na matutuwa rin ang barkada kapag nalaman nila na engaged ka na. Excited nga rin ako na ikwento sa kanila mamaya kung paano nag-propose si Stefan sa akin eh. Paano nga ba? Ikwento mo na sa akin, dali. Mukhang matagal pa bago dumating barkada natin eh. Nanood kasi ako ng gig nila kagabi. Sabi kasi ni Stefan, huling tugtog na raw nila doon. Kaya in-invite niya ako na manood. Pero hindi naman pala. Kasi yung moment na akala ko i-announce na nila na huling tugtog na nila yun doon, magpo-propose pala siya noon. Imagine, ang daming tao ng oras na yun sa venue tapos nakamike pa siya nung tanungin niya ako kung magpapakasal ba ako sa kanya. Ano namang sinagot mo? Siyempre sabi ko oo. Kaya nga suot ko tong sing-sing ngayon, di ba? Akalain mo yun? Marunong din palang magpakilig yan si Stefan. Oo nga eh, nagulat din talaga ako sa pakulo niya na yun. O basta, dapat present ang lahat ng barkada sa araw ng kasal ko ha. Siyempre naman, hindi pwedeng may absent. Pero matanong ko lang, alam na ba to ng parents mo? Ay, hindi pa nga eh. Pero iimbitahan mo naman sila, di ba? Ang totoo, baka hindi na. Ha? Bakit naman? Hindi sila pwedeng mawala sa araw ng kasal mo. Alam mo naman na ayaw nila kay Stefan, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila tanggap ang relasyon naming dalawa. Para sa kanila, mali na si Stefan ang pinili ko na maging boyfriend. Malay mo naman, nagbago na ang tingin nila kay Stefan. Mukhang malabo. Kilala ko sila kaya alam ko na hindi mangyayari yun. Ipaalam mo pa rin sa kanila. Baka kasi gusto rin nilang pumunta sa kasal mo. Apollo, kahit ipaalam ko sa kanila na ikakasal na ako kay Stefan, alam ko naman na hindi rin sila pupunta. Magsasayang lang ako ng oras na kausapin sila. Kaya wag na lang. Isa pa, pamilya ko na rin naman kayong mga kaibigan ko. Pumunta lang kayong lahat sa araw ng kasal ko. Sapat na sa akin yun. Papadudot masasabi ko na ang kasal namin ni Stefan ang isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Intimate wedding ang naganap at malalapit na tao lamang talaga ang imbitado. Kasama na nga doon syempre ang mga barkada ko. Dahil para sa akin ay pamilya ko na rin sila. Naging saksi sila kung gaano ako kasaya ng araw na yon. Naiyak pa nga ako nang magbigay na sila ng mensahe nila sa akin at sa asawa ko. Papadudot nag-decide ako na hindi na imbitahan ang mga magulang ko dahil sigurado naman ako na hindi sila pupunta. Ayoko masira ang espesyal na araw ko nang dahil lamang sa kanila at ayos na yung mga tao na totoong masaya para sa akin ang kasama ko sa araw ng kasal ko. Yung mga tao na hindi huhusgahan ang lalaking mahal ko. Sa simula ng pagkasama namin ni Stefan ay naging maayos naman ang lahat. Okay lang sa akin kahit na mas malaki ang nilalabas ko na pera sa bahay namin dahil mas malaki rin naman ang kinikita ko sa trabaho. Ayos lang sa akin nang malaman ko na malakas pala talaga siyang magbisyo lalo na pagdating sa alak at paninigarilyo. Okay lang basta alam ko na mahal niya ako. Okay lang at wala nang iba. Kaya lang ang hindi ko inaasahan noon ay nang mahuli ko siya na may ibang kinakalokohang babae. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sa bahay na ako noong mag-chat sa akin ng isang pinsan ko. Sinabi niya na nakita niyang hinalikan ni Stefan sa labi ang bahista sa banda nitong babae. Siyempre hindi ko yon pinaniwalaan dahil alam kong tapat si Stefan sa relasyon namin. Pero nag-send ng video ang pinsan ko kung saan ay napanood ko na pagkatapos ng tugtog ng banda ni Stefan na hinalikan nga niya ang babae sa labi. Kaagad ko namang kinumpronta si Stefan nang makauwi siya sa bahay, Papadudot. Sinabi niya na wala lang daw ang halik na yon at kailangan daw nilang gawin yon para makatanggap sila ng mas malaking tip sa gig nila. Niyakap niya ako at humingi siya ng sorry sa akin. Sinabi niya na sana raw ay maniwala ako sa kanya na totoo ang sinasabi niya dahil ako lang daw ang babaeng mamahalin niya.
Kahit kailan ay hindi niya ako ipagpapalit sa kahit na sinong babae. Wala na siyang ibang mamahalin kung hindi ako lang. Papa Dudut, tinanggap ko ang sorry at paliwanag ng asawa ko at mahal ko siya at ayoko na magkahiwalay kaming dalawa. Isa pa ay masyado na akong maraming isinakripisyo para sa kanya. Isa na nga doon ay ang mga magulang ko. Ayokong mapahiya sa kanila at isipin nila na tama sila na masisira lamang ang buhay ko nang dahil kay Stefan. Kaya naman, pilit ko na lamang na kinalimutan yon para maging maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Kaya lang, Papa Dudut, nagsimula ko nang maramdaman na parang may mali na sa kinikilos ng asawa ko. Madalas kong napapansin na may kausap siya sa cellphone tapos ay mahina ang boses niya. Naglagay din siya ng bagong password sa cellphone niya na hindi ko alam. Nakakaamoy din ako ng ibang pabangong pambabae sa kanyang damit at kung ano-ano pang mga senyales na may ginagawa siyang kalokohan. Ang pinaka malala sa lahat, nang minsan ko siyang puntahan sa resto bar kung saan sila tumutugtog ng banda nila at nakita ko kung gaano sila kasweet ng babaeng yon na kabanda niya. Siya yung babae sa video na sinend sa akin ng pinsan ko. Papa Dudut, hindi na ako nagpakita noon kay Stefan sa resto bar. Alam ko kasi na mag-aaway lamang kaming dalawa. Inisip ko na lamang na trabaho lang talaga ang ginagawa ng asawa ko. Inayaan ko siya sa lahat ng ginagawa niya kahit alam kong may mali na. Pero habang tumatagal ay lumalala lang ang lahat. Nagsimula na akong maguluhan sa nararamdaman ko at sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin, at ng mga panahong yon, ang mga kaibigan kong sina Juno at Jaira ang naisipan kong lapitan at kwentuhan, Papa Dudut. Himala! Ikaw yata ang late ngayon sa usapan natin, Phoebe. Sorry, hindi ka agad ako nakaalis ng bahay. Carry lang, kasi medyo kararating lang din namin ni Juno. Hindi lang ako sanay na ikaw ang nauhuli sa mga lakad natin. Dati kasi palaging ikaw ang nauuna. Lahat naman tayo pwedeng magbago ng walang kahit na anong dahilan, 'di ba? Wow, ha? Kakarating mo lang pero ang lalim na ng mga sinasabi mo. Hindi naman masyado. Nasaan si Juno? Umorder na ng kape at pastry natin. Alam niya na rin naman daw ang paborito mong kape dito, kaya siya na raw ang bahala doon. Libre niya na rin daw. Akong nagyaya na magkita-kita tayo. Kaya dapat na ako ang manlibre sa inyo. Hayaan mo na yun si Juno. Minsan lang naman manlibre yun. Oh, Phoebe! Nandiyan ka na pala. Hi Juno! Eto na mga kape natin. Umorder na rin ako ng 3 clubhouse sandwich tsaka brownies. Ayan! Thank you, Juno! Sira na naman ang diet ko nito! Minsan lang naman. Tsaka feeling ko kasi medyo malalim ang pag-uusapan natin eh. 'Di ba, Phoebe? Oo. Wow! Kanina ang lalim ng sinabi mo pero parang mas malalim ang buntong hininga mo ngayon. Huhulaan ko. Tungkol kay Stefan yan, no? Oo, tungkol nga sa kanya. Sige, magkwento ka na. Ano ba nangyari? Naku, kahit hindi pa nagkukwento si Phoebe, mukha namang alam ko na kung anong nangyari. Uy, Jaira. Hayaan mo muna magkwento si Phoebe. Sigurado ako na tungkol na naman sa pag-cheat ni Stefan yung ikukwento ni Phoebe. Ilang beses niya na bang nahuli ang asawa niya na niloloko siya? Tapos ilang beses niya na rin pinapatawad. Jaira, ano ba? Sinisira mo naman moment ni Phoebe. Hayaan mo na siya, Juno. Tama naman si Jaira sa sinabi niya eh. Tungkol pa rin sa ginagawang pambababae ni Stefan ang gusto kong sabihin sa inyo. Kagabi nakita ko mismo kung gaano ka-sweet si Stefan at yung kabanda niya na babae. Palagi silang magkayakap pagkatapos ng kada kanta nila sa stage. Tapos may isang beses pa na nag-kiss silang dalawa. Grabe, Phoebe! Eh di sinugod mo silang dalawa. Hindi. Ano? Ni hindi mo man lang nabigyan ng mag-asawang sampal yung haliparot na babae na yun?
sinabunutan mo kaagad tapos kinaladkad mo palabas na makilala niya kung sinong kinakalaban niya. Ano ka ba naman? Masyado ka namang pabebe. Uy, Jaira. Kalma lang. Kailangan ni Phoebe ng maayos na payo natin. Kaya kalmahan mo lang. Hey, sorry. Naiinis lang ako na masyado niyang hinahayaan na maging kawawa ang sarili niya. Alam naman kasi ni Phoebe kung anong dapat niyang gawin pero hindi niya naman ginagawa. Mahal ko kasi si Stefan kaya hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya. Mahal mo siya kahit ilang beses ka na niyang niloko? Oo. Sigurado ka? Juno, hindi naman ako mag-i-stay sa isang relasyon na nasasaktan na ako kung hindi ko siya mahal. Alam mo Phoebe, sa tingin ko hindi na pagmamahal yung nagpapastay sa'yo sa relasyon niyo ng asawa mo Anong ibig mong sabihin? Feeling ko, kaya hindi mo maiwan si Stefan kahit na alam mo na niloloko ka niya kasi masyadong mataas yung pride mo. Ayaw mong aminin na tama ang parents mo. Ayaw mong malaman nila na mali talaga ang lalaking pinili mo na makasama. Subukan mong pakiramdaman yung sarili mo kung pagmamahal pa rin ba yung nararamdaman mo para sa asawa mo. Baka kasi nangihinayang ka na lang din sa ilang taon na na-invest mo sa relasyon yun ni Stefan. Tsaka Phoebe, minsan subukan mo rin na piliin ang sarili mo. Huwag mo masyado ibigay sa ibang tao ang pagmamahal mo na meron ka dyan sa puso. Magtira ka naman ng para sa sarili mo. Tama si Jaira. Hindi dapat puro ibang tao ang nasa isip mo. Dapat, huwag mo ring kalimutan na mahalin ang sarili mo. Hindi mo deserve na masaktan ng paulit-ulit. Hindi mo deserve na may kahati sa puso ng asawa mo. Pag-isipan mong mabuti ang mga desisyon na gagawin mo. Pero sana, sa pagkakataon na to, huwag ibang tao ang isipin mo. Unahin mo ang sarili mo. Papa Dudut, alam ko na tama lahat ng sinabi ng mga kaibigan ko. Dapat talaga ay hindi ko hinayaan na lokohin ako ni Stefan. Halos harap-harapan na nga ang ginagawa niyang kasalanan pero hinahayaan ko lamang siya. Patuloy siya sa ginagawa niya dahil alam niya na hindi ko siya iiwanan dahil mahal ko siya. Gusto ko na rin talaga siyang iwanan pero sa huli mas pinili ko ang manatili sa relasyon naming dalawa. Papa Dudut, kinausap ko noon ang asawa ko at sinabi ko ang lahat ng mga napapansin kong mali sa ginagawa niya. Ang sabi ko ay gusto ko ng maayos na relasyon at ayoko na may iba akong kahati sa puso niya. Kaya lang sinabi niya na wala naman daw talaga siyang mali na ginagawa. Masyado lang daw akong praning at mabilis maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Sinabi pa nga niya na kagaya lang din daw ako ng mga magulang ko na mapanghusga at mababa ang tingin sa kanya. Papadudod sa ilang taon na relasyon namin ni Stefan kasama na yung hindi pa kami kasal ay pinilit kong intindihin ang sitwasyon niya. Pinilit ko siyang ipaglaban sa mga taong ayaw sa kanya para sa akin. Pinilit kong intindihin lahat ng mga negatibong bagay na tungkol sa kanya. Ginawa ko yon dahil mahal na mahal ko siya at ayokong mawala siya sa buhay ko. Pero lahat ng pag-intindi sa taong hindi naman tayo na-appreciate ay palaging may hangganan. Lahat ng pagmamahal na hindi nasusuklian ay nakakapagod. Kaya naman dumating ako sa isang desisyon na kahit na hindi ako sigurado ay kailangan kong gawin para sa sarili ko. At naging buo ang desisyon ko na yon. Nang pumunta ako sa lugar kung saan ay magkikita-kita kami ng mga barkada ko. Grabe, tagal naman ni Phoebe. Ay nako, sinabi mo pa Mark. Baka hindi na nga dumating yon kasi kanina pa siya nag-text na on the way pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Ano kaya kung ibaon mo na yung mga time capsule, Juno? Magandang idea yung sinabi mo, Maya. Kasi mukhang wala na talagang Phoebe na darating. Teka lang, bigyan pa natin ng ilang minuto. Sayang naman kung hindi tayo kumpleto sa pagbaon nitong time capsule. Uy guys, sorry sobrang late ako. Sa wakas, dumating ka na rin. Grabe, ang tagal mo, Phoebe. Nakapagyosi na kamit lahat. Ang dami na naming napagkwentuhan ni Mark kanina. Wala ka pa rin. Kala nga namin hindi ka na darating eh. Sorry, may pinuntahan pa kasi ako kanina. Saka medyo nahirapan din akong hanapin tong bakanting lote na to. Teka, ano bang meron at kumpletong barkada ngayon? O Juno,
Ikaw na mag-explain ng pakulo mo na yan kay Phoebe. Oo nga, ikaw naman na nakaisip nito, Juno. Eto na nga. Oh, Phoebe, para sa'yo. Lata ng biskwit? Para saan to? Ang lata ng biskwit na yan na magsisilbing time capsule natin. Okay. Tapos? Eto talaga si Phoebe, kahit kailan. Patapusin mo kaya munang magsalita si Juno. Sige na nga. O hindi na muna ako magsasalita. Go na, Juno. So ayun na nga. Naisip ko lang na gumawa tayo ng kakaibang memory kagaya nito. Maglalagay tayo sa time capsule ng bagay na sumisimbolo sa current status natin na eventually may improve natin sa mga susunod na taon. Basta kahit na anong meron ka dyan na feeling mo importante sa'yo at sa future self mo, pwede mong ilagay dyan sa time capsule. Then after 10 years, huhukayin ulit natin yung time capsule para pag-usapan, iyakan, at pagtawanan na lang yung mga bagay na minsan nagkaroon ng malalim na dahilan sa buhay natin. Ang ganda talaga ng naisip mo na to. Sabi ko naman sa inyo masarap din kasi yung may babalikan tayo na alaala pagkalipas ng maraming taon. Hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Hindi natin alam kung sino ang pwedeng maunang mawala sa atin. Basta ano man ang mangyari, babalik at babalik tayo dito. Nako Juno, masyado ka ng madrama. Naiiyak na tuloy ako. Si Phoebe kasi, ang tagal maglagay ng something sa time capsule. Kung ano-ano na tuloy ang sinasabi ko. Oo nga, Phoebe. Tagal mo naman mag-isip dyan. Nagugutom na ako eh. Palagi ka namang gutom, Mark. O eto na, maglalagay na ako. Oh, teka. Bakit tinatanggal mo sa daliri mo yung wedding ring mo? Yan ang ilalagay mo sa time capsule? Oo, Jaira. Wait lang. Huwag mong sabihin sa amin na nakipaghiwalay na ako kay Stefan. At mula sa araw na to, pipiliin ko ng mas pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Kaya itong wedding ring namin ang ilalagay ko dito sa time capsule ko. Bilang tanda na nagpapaalam na ako sa maling tao at lalayo na ako sa maling pag-ibig na minsan sa buhay ko, ipinaglaban ko ng husto. Papadudot, bago ako pumunta sa usapan namin ng barkada ay pinuntahan ko muna si Stefan sa rehearsal studio kung saan ay alam kong nagpa-practice sila ng ganong oras. Naabutan ko pa silang hindi naman nagre-rehearse at nagiinuman lamang ng alak sa may loob mismo ng studio. At nakita ko rin noon na nakakandong pa ang babaeng kabanda ng asawa ko. Hindi po ako nagwala noon. Hindi ko sila nilapitan, hindi ko sila inaway. Nang makita nila ako ay kaagad namang umalis mula sa pagkakakandong yung babae sa asawa kong si Stefan at si Stefan naman ang lumapit sa akin. Papadudod, pinilit ko talaga na maging kalmado ng mga oras na yon. Dahil sa totoo lang ay gusto ko nang magwala sa galit at maiyak sa tindi ng sakit na nararamdaman ko. Pero kinausap ko pa rin ng malumanay ang asawa ko sa labas ng rehearsal studio at doon ay sinabi ko sa kanya na tinatapos ko na ang lahat sa aming dalawa. Sumusuko na ako sa relasyon namin at oras na para palayain ko siya. Nagulat si Stefan sa mga sinabi ko at nakiusap siya na huwag kong gawin yon. Sinisigurado raw niya na walang kahit na anong namamagitan sa kanila ng kabanda niya. Sinabi pa nga niya na iyaharap niya sa akin yung babae at pareho silang magpapaliwanag na walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa kanila. Pero sumagot ako na hindi na nila kailangan na gawin yon. Sapat na yung mga panahon na nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ako sa mga ginagawa niyang pananakit sa akin emotionally and mentally. Nang maibaon na ni Juno ang time capsule ay nagpaalam na kami sa isa't isa, Papadudut. Pero kumain muna kami sa labas ni Maya at Jaira. Ikinuwento ko sa kanila kung paano ko pinalaya ang sarili ko mula sa isang relasyon na ako na lamang ang nagmamahal. Nagpasalamat din ako sa kanila dahil naging malaking tulong ang payo nila sa akin ng mga kaibigan ko para malaman ko kung ano at sino ang dapat kong piliin. Sila ang nagbigay ng linaw sa isipan ko na hindi ko dapat hinahayaan ang ibang tao na gamitin, manipulahin o saktan ako.
Papadudot lumaki ako sa isang magaan na pamumuhay pero mula na ang bata pa lamang ako ay palagi ko nang pinupunan ng malalaking expectation ng mga magulang ko sa akin. At nang tumanda naman ako, ang pangangailangan naman ng lalaking mahal ko ang palagi kong ibinibigay. This time ay sarili ko naman ang pagbibigyan ko na maging malaya at masaya. Hindi ko na iaasa pa sa ibang tao ang kaligayahan ko. Papadudot dala ang mga mahahalagang gamit ko ay umalis na ako sa bahay ni Stefan at umuwi na sa bahay ng mga magulang ko. Binaba ko na po ang pride ko at humingi ako ng tawad kina mami at daddy. Inamin ko ang naging pagkakamali ko bilang anak nila. Pero sinabi ko rin sa kanila ang hinaing ko mula noong bata pa lamang ako. Na lumaki ako na palaging sinusunod ang lahat ng gusto nila. Pati na ang totoo kong pangarap at gusto kong gawin sa buhay. Sinabi ko rin sa kanila at doon namin mas naunawaan ang isa't isa. Papadudot ngayon ay sa isang advertising company po ako nagtatrabaho bilang graphic artist na matagal ko ng pangarap. Ongoing na rin ang proseso ng annulment namin ni Stefan. At masasabi ko na masaya na talaga ako sa buhay ko kasama ang live-in partner at 2 anak namin. Parte talaga ng buhay ang mga maling desisyon na nagagawa natin. Ang mahalaga, alam natin kung paano ito ay tama bago pa mahuli ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Phoebe.